Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 4, 2025. Pag-usapan po natin ito pong flood control projects anomalies. Galit na galit po ito pong si Secretary of Public Works and Highways, Vince Dizon. Tinawag niya pong mga hayop, hindi po mga tao. Ito pong mga gumawa ng kabulastugan sa pondo po ng taong bayan. Alam niyo talaga nga naman kasi na kung tao po ang pag-iisip ng mga public official po na ito, kasangkot ang mga pribadong kumpanya, mga kontratista, hindi po nila maiisip na lokohin ang taong bayan na nagresulta sa pagkakasira ng mga ari-arian at ang pinakamalungkot, ang pagkawala po ng mga buhay. Kaya tama lamang po ang naging bansag sa kanila ni Secretary Vince Dizon. Mga hayop sila, hindi po sila mga tao. Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang tulong niyan sa ating mga advokasya. Pakinggan po natin ito pong naging interview kay Secretary Vince Dizon. Ano to, this is almost 100 million project. 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang to nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Sakon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero tong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot niya. Yung Wawaw Builders po na yan, humarap yung CEO niyan nung nakaraan sa Senado, pero maraming naniniwala na ang CEO na yon ay dami lamang. Hindi nga makasagot Halos hindi alam kung ano ang sasabihin. Not even yung pag-invoke ng kanyang karapatan against self-incrimination ay nagkakanda bulol-bulol pa, kailangan pang basahin. Kaya sa madaling salita mga tol, parang ang humarap sa Senado, isang tao na wala talagang alam kung hindi pinapunta lamang doon at irepresenta, sabihin na siya ang nagmamay-ari ng Wawaw Builders. Kaya dapat mahalukay talaga yan ng ating gobyerno, partikular sa itatatag na independent commission ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng pag-iimbestiga dito po sa mga flood control projects na ito, na mga guni-guni, yung iba mga substandard, no? Kakapal talaga ng mga pagmumuka. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Wala pa. Wala. Hanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary. Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Ito yung pinadala natin ng lookout order. So, ganito na lang. Bago tayo mag-usap pa. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for his summary dismissal of Henry Alcantara. Pero, eto with regards to that dismissal, kasi from suspension, dismissal, permanent, katulad po nung nabanggit natin, baka magkaroon ng problema rito kapag outrightly i-dismiss itong si Henry Alcantara. Hindi ko siya kinakampihan mga tol, ang sa atin lamang, dapat dumaan sa tamang proseso. Kasi ang mahirap diyan kapag outrightly dinismiss yan si Henry Alcantara, tapos matatanggal na siya sa serbisyo, di ba? Apektado niyan yung kanyang mga benepisyo. Baka ilaban po niya yan, iakyat sa korte. Tapos manalo pa pagdating sa korte. Bakit? Kasi hindi sinunod yung proseso. Kaya sana mag-ingat po dito itong ating kalihim na si Vince Dizon sa agad-agarang pagtatanggal dito kay Henry Alcantara. Dapat pagka natanggal ito, yung talagang wala ng pag-asa pang makabalik pa. Ang dami na po kasing pagkakataon na pagdating po sa Korte Suprema, nababaligtad po yung desisyon ng ahensya sa pagtatanggal doon sa kawani ng gobyerno dahil hindi po nasunod yung proseso. Yun lamang ang sa atin dito. Hangad natin na matanggal agad-agad sana itong si Henry Alcantara, pero nang hindi po nalalagay sa alanganin yung tamang proseso dahil pagka ganun ang nangyari, papabor po para sa kanya yan. Baka pagkatapos pa ng Marcos administration, pag hindi na ang nakaupong secretary, si Vince Dizon, makabalik pa yan sa pwesto. Kaya siguraduhin po sana ng ating kagawaran ng Public Works and Highways ang pagtatanggal po sa kanya. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Obviously criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara,
dismiss, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Malamang sa malamang mga tol, yan ay plunder ang kakaharaping kaso, no? The most at the least baka paglabag sa 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices. Kaya sana sa lalong madaling panahon makakalap ng ebidensya. Kitang-kita naman na yung ebidensya, iproseso at isampa po sa ombudsman at ang ombudsman isampa sa Sandigan Bayan para naman po ang Sandigan Bayan ay makapaglabas ng warrant of arrest at during dependency of trial, if ever, kung malakas ang ebidensya, makukulong na po itong si Henry Alcantara. Saka sana, pati po yung mga politiko na sangkot po dito, mapanagot. Meron pong pinagbibintangan ngayon tungkol sa budget insertion na ang alegasyon ngayon ay parang pinoprotektahan ng ilang mga mambabatas diyan po sa House of Representatives. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kung hindi ito pong si Congressman Saldico. Na sa ngayon, alam niyo po ba kung nasaan siya? Nasa Estados Unidos. Pakinggan po natin ang balita. Nagtatrabaho na yung mga kongresista dito po sa Pilipinas. Ito pong si Congressman Saldico sa likod po ng investigasyon ng flood control projects anomalies, mukhang nasa ibang bansa pa, no? Ano kaya ginagawa niya sa Estados Unidos? Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakaladkad ang pangalan sa mga anomalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Po ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung Bigla nung nagkasakit si Congressman kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan, no, na kasama nga dito si Representative Ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito, no, na meron siyang pagliban. Ilang beses ito, no, may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa... Ano ang ibig sabihin niyan? Nagtatago na sa publiko? Kasi simula nang pumutok ang kontrobersiya na ito, mga tol, halos hindi na makita talaga sa public itong si Congressman Saldico Kaya yung isang kongresista na bagamat hindi rin naman malinis sa harapan po ng publiko, ang tinutukoy po natin si Toby Chango dahil bilyones din po yung naipamudmod na proyekto diyan po sa nabotas para sa flood control. Pero patuloy pa rin pong binabaha yung kanyang distrito. Sinasabi nitong si Chanco na dapat maging resource person. Imbitahan si Saldico at papanumpain bilang resource person. Pero ang mahirap, yung mga kongresista sinasabing nililihis daw po ni Chanco ang investigasyon ng committee na pinamumunuan po nitong si Congressman Ridon. No, yung tatlong komite yata yan TRICOM, kaugnay po ng flood control project anomalies na ito. Pero sa isang banda, sana kung ganun ang pamantayan nila, nagbigay din sila ng definite na answer sa harapan po ng publiko na kung sa tingin nila hindi sa committee na yan, dapat magkaroon talaga ng kaukulang pagpapatawag, particular Committee on Appropriations or kung anumang komite ang pwedeng mag-imbestiga dito po kay Congressman Saldico. Kasi talagang yan ang nakakaalam Sa isang banda nga, baka masisi pa dito si Speaker Martin Romualdez dahil sa leadership mo nangyari itong talamak na budget insertion, di ba? Pero syempre sa ngayon, hindi pa nadadrag ang pangalan dyan ni Speaker Martin Romualdez. Kaya before pa na mangyaring madrag ang kanyang pangalan, dapat ngayon pa lamang alamin na ano ba ang ginawa nitong si Congressman Ko. Bakit po nagkaganito ang budget noong 2025? Kasama na dyan, syempre,
ang committee chairperson of appropriation nga ng Senado na si dating Senador Grace po. Dapat parehas sila maimbitahan ng House of Representatives at makapagbigay ng kanilang nalalaman bakit nagkaganyan ang budget noong 2025. Attendance ng mga congressman. At kagaya niyan, 'di ba? Meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Meron dito, absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Sir Representative Zaldico, kahit sa Nagtatago mga na. plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay ikinatataka ng mga kasama din natin sa media at yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at tayo ng kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, ipa-file yan hindi sila Baka matulad dito kay Arnulfo Teves, ha? Di ba, kung matatandaan ninyo, si Arnie Teves nagpunta din ng Estados Unidos. Tapos, hindi na bumalik dito sa Pilipinas hanggang sa malaman na lamang po natin nasa Timor-Leste na at doon humihingi ng political asylum. Buti na lamang kinalaunan, inaresto mismo siya ng Timor-Leste government at in-extradite dineport dito po sa bansa po natin. Sana wag pong mangyari ito dito kay Zaldico, ano? Kung talaga namang wala siyang kasalanan, nararapat lamang sigurong magsalita siya sa harapan ng publiko. Minekos-mekos yata nila yung budget Kaya nagkakaganito ngayon. Ngayon, kung walang mekos-mekos, madali lang nyo namang maipapaliwanag yan. Ang mahalaga, humarap kayo sa publiko. basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval yan. Sino ba ang nag-a-approve? Gaano katagal siya pinayagan or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga, sabi naman ni Attorney Princess Abante, no, mayroon naman mga dokumento at even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni Representative ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Ito po yung panoorin natin yung pahayag diyan ni Attorney Princess Abante, ang spokesperson po ng House of Representatives. BBN Julia from ABS-CBN. Good morning po. So tomorrow po naka-schedule for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule? Well, according to the Committee on Appropriations, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. So we expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026. Sa ngayon, yun ang nakikita natin. Magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging deliberation nila kung paano yung i-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, doon po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko and mayroong mga reports na he was absent. Yan ang mahirap yung pananahimik. Alam niyo ang pananahimik, kadalasan, nagiging thinking dyan ng publiko ay guilt Di ba? Kung talagang wala ka namang tinatago, bakit ka mananahimik? Bakit ka magtatago? O bakit mo ayaw humarap sa harapan ng publiko?
Kahit sino naman sigurong tao kapag ka inaakusahan at wala kang kasalanan, 'di ba, magsasalita ka. Pero since ng kontrobersiya po na ito na pinaputok na ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang pag-iimbestigang isinasagawa dito, never na po nating napakinggan itong si Congressman Ko. With notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he's nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kanyang travel clearance from the House? Kailan po man he's kailan? Wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information. And once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you. Wala pang alam ang spokesperson ng House of Representatives. Anyways, balik tayo dito po sa interview kay kay Secretary Vince Dizon. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hihintayin yun. Papayagan na rin natin kasabay ni Henry Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the DPWH legal team to already prepare the necessary recommendations supported by documents such as this, to file the appropriate charges against them. This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Finally, Nag-a-agree ba kayo? Sumasang-ayon ba kayo dito sa pahayag ni Secretary Dizon? Mga hayop, no? Hayop itong si Alcantara ayon sa kanya. Hindi ito tao, no? Ganito pala ang hayop. Nakasuot na magandang relo, naglalaro sa casino. Hayop. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw. Kasama sa hayop, si Rodrigo Duterte. Si Warbistak nandyan, asarin natin. Totoo naman kung hindi ba namang kung matino ba naman itong si Rodrigo Duterte, alam niya na pala noong sa panahon niya wala siyang ginawa. O, tingnan nyo puntahan natin yung post ni Sir Benji Contreras. Pero alam mo na nung panahon ni administrasyon mo, tapos wala kang ginawa, puro ka lang salita. Anong tawag doon? Warbistak. Anong tawag doon sa ganong uri ng pagsasalita? Bakit di ko dito makita? Dito na nga lang. Ito na lang, puntahan na lang natin to. Ito, diba? Ito yung sinasabi niya. WH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Diba? So walang delivery, ghost project. Marami yan. Karamihan. Hayop din no? Alam mo na tapos wala ka namang ginawa. May pasabi-sabi ka pa. Sa madaling salita mga tol, totoo talaga na itong si Rodrigo Duterte, salita lang ito, wala sa gawa. At ang pinakamasaklap na katotohanan diyan, ayon sa Quadcom report, siya ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Balik tayo dito po kay Secretary Vince Dizon. Builders from DPWH and all their possible affiliates. Alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang lahat yun. Hindi lang pinagtatanggol ni Warbistak. Sabi niya 2016 to 2022 blacklisted, mali ang impormasyon mo, Warbistak. Alam mo ba kung kailan lamang na blacklist itong si Diskaya? Ito, babasahin ko sa iyo yung timeline para kahit paano ma-educate ka. Yan ang mahirap sa inyo Puro kayo komento tapos di nyo naman pala alam yung timeline. Basahin po natin itong post ni Nutriban Republic. Kaugnay po niyang ang kulay ng korupsyon at kapabayaan ay walang kulay, no? Hindi ito kulay dilaw lamang, hindi ito kulay berde, hindi ito kulay pula. Walang kulay ang
katiwalian. Ibig sabihin lamang nun, ito'y simula pa noon, nagiging talamak na. Pinalala partikular sa panahon ng boss mo, si Rodrigo Duterte. Basahin natin ito. Flames of Truth. Kung DDS ka at ang alam mo lang ay ituro si Aquino, maliwanag na kulang ang kwento mo. Kung Aquino loyalist ka na gusto lang ituro si Duterte, kulang pa rin ang pananaw. Ang katotohanan, parehong panahon, may sabit at sa ilalim ni Duterte, doon sumabog ang kinita ni St. Gerard. Una, nasuspend si St. Gerard noong August 12, 2015 sa ilalim ni Aquino via DPWH Department Order Number 130 dahil sa spurious tax clearance na kinumpirma ng BIR. Ikalawa, inalis ang suspension noong March 4, 2016 pa rin sa ilalim ni Aquino sa pamamagitan ng DPWH Department Order Number 59. Kahit suspendido mula August 2015 hanggang 2016 March, parehong St. Gerard Construction at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ay nakakuha ng 9 na kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 440.5 million pesos. Iyan ay malinaw na systemic flow sa panahon ni Aquino. Ikatlo, pumasok si Duterte noong July 1, 2016. Mula noon hanggang 2017 December, ang St. Gerard ang isa sa top contractors sa buong bansa. May hawak na kontrata na tinatayang 12.3 billion pesos. Hindi pa kasama ang mga joint venture. Ito na ang rurok ng kanilang paglobo. At ito ay sa ilalim ng build, build, build. O, yan ang mahirap sa'yo Fake news din yung sasabihin mo Pero, eto, kung ayaw mong maniwala rito, kung sinasabi mong suspendido, sa'yo nang galing. Suspendido ang St. Gerard. Di wag na natin basahin yun. Ayaw mo naman paniwalaan O, eto na lang. Sabi mo, suspendido ang St. Gerard sa panahon ni Rodrigo Duterte. Paanong mangyayari na ang sagot sa katanungan ni Senator Bongo dito kay ni Senator Ronald De La Rosa dito kay Sara Diskaya ay ito. Ang mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Natahimik yung idolo mong senador kasi yung lumabas sa kasagutan nagpapakita lamang na mali yung paniniwala mo. Sabi mo, suspendido ang Diskaya Corporation sa panahon ng Duterte. Ito, under oath, verifiable. Sinabi ng may-ari mismo ng mga kumpanyang sinasabi mong suspendido from 2016 to 2022. Nag-flourish sila since 2016. Anyway, di na ako makikipagtalo sa'yo. Warbisdak, no? Kasi kahit ano namang sabihin natin dito, di ka maniniwala. Kaya tuloy na lamang po natin yung pakikinig po dito po kay Secretary Dizon. Kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati yon papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin, kasabay ng Wawaw, yung SYMS, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo, nung nakaraang mga linggo, na ghost project din. Sinabi natin, no? Pag ghost project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then, second, we will also recommend the filing of charges with the Department of Justice against Wawaw builders and against SIMS. And all the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the DOJ. No, and later on, maybe the independent. Kung ayaw mo pang ayaw mo pang umalis. So sige, ito, panoorin pa natin si Henry Alcantara naman. Ito. Sino ba si Henry Alcantara? Pakinggan natin to. Nagbabala ang House Infra Committee na posibleng sampahan na reklamong plunder ng dating pinuno ng First Engineering District Office sa Bulacan na si Henry Alcantara. Sa gitna ito ng pagkakadiskubre sa mga anomalya umano sa flood control project sa ilalim ni Alcantara. Unang balita si Tina Panganiban Perez.
Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng First Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ng Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bukawe, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong Actually, di ko naman pinapansin si Warbistak para lang pansinin siya. Pinapansin ko siya para ipamukha sa mga Duterte supporters kung gaano sila katanga. Kasi harap-harapan na eh. Sinasampal na sila ng katotohanan, ayaw pa rin nilang tanggapin na malaki ang pagkukulang ni Rodrigo Duterte sa punto na ito. Doon pa lamang sa video na ipinakita ko kanina, kung hindi kayo mga tangang DDS, dapat naiisip nyo na, alam mo na pala boss, bakit wala kang ginawa? 1994. Ano pong unang position na ginawa ko? I was nagsimula po ako job order. Item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a task one employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng First Engineering District ng Bulacan. 2019, sino presidente? Sino ang DPWH secretary? O, tama na. O, with that, ayoko nang sabi ng mga manonood, wag na daw pansinin si Warbisdak eh. Kaso lang pagka ganon, hindi na natin maipapamukha sa mga Duterte supporters na ito na tanga sila. Gusto ko sanang ipamukha sa kanila kung gaano sila katanga eh. Dahil pinapakinggan ko kayo, sige, wag na natin pansinin. Pakinggan na po natin si Secretary Vince Dizon muli. Commission to be formed by the president. But let me just end with this. No, the president has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore and to hold people who have done this to account. Hindi tayo papayag dito. Kawawa sila Cap Oscar, kawawa yung mga tao dito. Hindi nga alam ni Cap Oscar na may project pala dito eh. Nagugat ka na lang, nabigla na lang may gumagawa dito, di ba? Actually, nag-ano naman po sila. Nag-courtesy call naman po sila. Kailan? 3 weeks ago. 3 weeks ago. Oh, 3 weeks ago nga. Pero hindi mo alam na last year po to. Yes po. Hindi po. Ginagawa siya. I mean, parts of it. Hindi. Yung part, matagal na yan eh. Kita mo naman eh. Ang tagal nang gawa ng mga yun eh. Pero ito, 3 weeks ago lang tong segment na ito. Ito yung 100 million. Ito yung 100 million. Last year, when it said March 20 to June 11, walang nothing. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong phase ito. Tinatanong ko nga eh, Jojo, ilang metro ba ito? Kung di po ako nagkakamali, 3 portion po kasi itong ginawa sa Mikasa Vista. Bali, ito po yung pinaka-last. Yes. Yes. So, anyway, as I was gonna say, this is the President's marching orders and we will execute. Hahanapin namin lahat itong mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi silang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No? Binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigil. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito, sa mga DE, assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga contractor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito, no? And hindi tayo titigil, no? Alam nyo, naalala ko 2 years ago, si Senator Joel Villanueva, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate, no? He already called it out as early as I think 2023. Ba, mukhang nasa-save si Senator Joel Villanueva dito no? Kasi lumalabas sa pananalita ni Secretary Vince Dizon. As early as 2023, kino-call out na raw ni Joel Villanueva ito. Pero naniniwala ba kayo na walang kasalanan si Senator Joel Villanueva? Nanggaling nga mismo dito sa bibig ni Alcantara na ang mga proyekto na kanilang ginawa diyan sa ilang parte ng Bulacan ay dahil sa senador at kanyang pamilya. Yun mismo Pahayag mismo ni Engineer Alcantara yun
O ganun pa man, kung ganyan ang pagtingin ni Senate ni Secretary Vince Dizon, wala tayong magagawa. Kayo na lamang ang humusga sa inyong mga isipan, mga tol, kung sa tingin ninyo may kasalanan o walang kasalanan itong si Joel Villanueva. No, and I would like to personally thank Senator Joel, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, Senator Joel was already calling this out. No, and in fact, I spoke to him and I said I was coming here, and he told me marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Bulacan pa lang to. So, ano talaga? Nakakarindi tong ganito. No? I can just imagine how angry the president is. Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito. Hindi Mga hayop! para gawin nila to sa mga kampanya. Sino ang nagparami ng mga hayop? Sabi ni Diskaya, 2016, nagsimula na silang mag-flourish no? Kaya mga hayop talaga. Kung sino man yung mga hayop na yan, sana malaman ng gobyerno sa kasalukuyan. Ang maganda lang ngayon mga tol, yung sinasabi nilang weak president na si Pangulong Bongbong Marcos, mukhang maipapakulong yung mga nagsasabi na weak siya. Abangan natin yan And believe me, itong mga hayop na to, makukulong. O yan. Makukulong. Well, lahat tayo nanood ng Senate hearing. Anong tingin nyo? Siyempre, kailangan agamin natin yun. Kasama yan sa investigasyon ng ombudsman o ng DOJ at pagka nabuo na po yung independent commission na binubuo ng ating Pangulo, sila din ang mag-imbestigahan. Pero siguro naman, kita-kita naman natin nung Senate. O ito ang balita ngayon pa. 'Di ba kanina napabalita na yung lugar ng mga Diskaya dito po sa Pasig ay nilusob ng mga militanteng grupo at sila po ay nagsagawa ng protesta doon at pinagbabato ng putik yung bakod o gate ng building ng Diskaya family. Ito na ngayon, mukhang magdedemanda. Panoorin po natin ang balita mga tol. Samantala, kaugnay sa ginawang protesta sa compound ng mga Diskaya, kung saan pinagbabato ito ng putik ng mga rallyista, magkakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado at tagapagsalita ng mga Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Tapos po, Ma'am Shirley. Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ng pamilya Diskaya dito nga sa ginawa ng mga rallyista sa compound ng St. Gerard Construction na isang private property? Una po, siyempre, nalulog po pang mag-asawang Diskaya. Bawa ng hindi naman dapat humantong sa ganito. Nananawagan po kami sa mga nagrarally dyan sa harapan ng opisina ng ating kliyente na sana po maging mainahon po sila at huwag po silang Ang mahirap kasi dyan, bilyon-bilyong pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito Kaya yung galit talaga ng mga nagpo-protesta nandoon. May pahayag po dyan ang aming mayor dito sa Pasig. Si Mayor Vico Soto na kung bababa ang edad sa pagkapangulo, sigurado tatalunin nito si Sara Duterte. Ayon po kay Mayor Vico Soto, basahin ko po, regarding the protest this morning at St. Gerard Construction Building. I understand that we are angry and frustrated, but let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Tama naman ang ating mayor, huwag nating gayahin yung mga nasa Indonesia, mga tol. Alam niyo, matatapang ang mga Pilipino, pero mag-isip po tayo. Ang katapangan nilalagay po sa lugar. Gusto niyo po bang matulad tayo sa Indonesia? Hindi naman yung mga kurap ang masasaktan pag bumigay ang gate. Hindi rin sila ang matatamaan ng bato. Nag-aalala ako para sa mga security guard, trabahador at rallyista mismo. Don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institutions, and the rule of law. There are no shortcuts. Rest assured, we in the LGU will continue to do our part with investigation, case build-up, and even prosecution. Not just for the Diskaya companies. Anything we can do to help. We have had initial exchanges of info and coordination with at least 5 national government agencies. Nararamdaman din namin na bumibilis ang kilos nila ngayon. Tuloy din ang mga criminal case at administrative action natin sa LGU concerns gaya ng illegal building structures at business tax delinquencies. O, yan po ang pahayag ng aming mayor dito po sa Pasig.
parang hindi na sana umaabot sa puntong ganito na yung legal counsel ng Diskaya family ay magsasabi na sila ay magsasampa ng kaukulang kaso dito sa mga releyista. Pero ininyo, imbis na ang magkaroon ng kaso ang Diskaya, makakasuhan pa sila. O kaya konting hinahon mga tol, at hindi po natin dapat gawin ang paghahanap ng hustisya sa maling kaparaanan. Napatunayan na po natin yan sa nakalipas na administrasyon na sino-shortcut po ang justice. Ano po ang nangyari? Libo-libong mga Pilipino ang namatay. Nagtagumpay ba ang kampanya sa illegal na droga? Hindi. Bagkos, lumala pa nga. Ngayon na lamang na paghuhuli. Biruin ninyo, comparatively speaking, yung 3 taon pa lamang na panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nahigitan na ang 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa confiscation of dangerous drugs. Kaya naman palang makahuli ng malakihan at makapagkaso sa mga pusher nang hindi naman namamatay. Ginawa ng ginawa, pinatay ng pinatay, pero wala namang malaking nahuhuli sa panahon ni Duterte. Ano ang tawag doon? In-eliminate lamang yung competitors for the sake of competition. Kaya totoo talaga at ako'y naniniwala doon po sa report ng Quadcom na ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga ay si Rodrigo Duterte. Sabi ni Susie, salamat sa super sticker. Napaniwala sila ni Digong na weak si PBBM, kaya sinamantala nila. Yun ang pagkakamali nila. Sinamantala nila kaya ngayon nagbabayad sila. Magbabayad sila, no? With that, maraming salamat sa kakaunti nating manonood. 479 watching, 149 likes. Salamat po. Magpe-premiere po tayo sa ating Top 1 Rewind. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.